na nakakaramdam po ng gutom. Mabigat po yan. Wala ni isa mang padre de pamilya ang papayag na makita ang kanyang pamilya na gustong kumain, ngunit wala sa ilaw na yan. Pwede kaya natin ilabas ang ating mga cellphone, buksan natin ang flashlight at itaas natin ganyan. Ang mga cellphone, buksan ang flashlight, itaas at ipakita natin sa mga kampon ng kadiliman na kaya natin silang silawin ng ilaw ng ating mga puso. Dahil sa tulong ng Duterte at lahat ng Pilipino, tayo ang next in line. Parang bitin ang hiyawan. Bitin pa rin! Ganyan! What is life to offer me when I grow old? What's there to look for? Maraming salamat mga kaibigan. Ako po muli si Wency Cornejo. Huwag niyong kakalimutan. Vote straight! Duterte! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat! Palakpakan natin, Mr. Wency Cornejo! Thank you so much. Yung susunod po natin ako, ito, matindi to talaga. Matinding-matindi! Abogado! Abogado din. Abogado na walang kinakatakutan. Maliban sa Panginoon. Panginoon Diyos. Ito po ang magtutuloy sa naiwan ng ating mahal na Senadora Miriam Defensor Santiago, ang nag-iisa, Attorney Rodante Marcoleta! Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag at laging nasa panig ng tama. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Rodante Marcoleta, lalaban para sa bayan. Si Marcoleta ay walang inuulan. Kapag binasa po ninyo ang dyaryo kaninang umaga, ang sinasabi po ay bumaba na raw po ang presyo ng mga bilihin. Naramdaman po ba ninyo? Naniniwala po ba kayo? Kasi po, talagang walang pagbabago ang pagtaas ng pangunahing bilihin ngayon. Lalong-lalo na po ang pagkain. Ang kinikita po ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung pangkaraniwang manggagawa, hindi na talaga maabot yung presyo ng bilihin. Kaya ngayon po, ang sinasabi ng mga surveys, 27% po ng ating mga mamamayan ang nakararamdam na po ng gutom. Totoo po yan. Napakataas na porsyento po yan. Halos 38 million na Pilipino ang apektado na nakakaramdam po ng gutom. Mabigat po yan. Wala ni isa mang padre de pamilya ang papayag na makita ang kanyang pamilya na gustong kumain, ngunit wala sa makain. Ngunit, ang ating pamahalaan ay parang hindi niya pinapansin ang problema ito. Ang katotohanan po, wala silang ginagawa
para sa ganun ay ma-resolve ba natin ang problema ito. Ang ginagawa po nila ay binibigyan po kayo ng ayuda. Marami po ayuda yan. May AX, may AKAP, may TUPAD, may MAEP, at kung ano-ano pa. Ang halaga po niyan ay halos kulang-kulang sa 2 bilyong piso. Ngunit, ang dapat na nabibigyan po dyan, hindi bababa sa bilang na 27 million na mahihirap na Pilipino. Hindi po ganun ang nangyayari. Sino po sa inyo ngayon, sa karamihan natin ngayon, ang nakatatanggap na regular ng ayuda? Sino po? Ang ayuda ngayon, ang pinakamabisang forma ng corruption. Hindi po napupunta sa halos 27 million na mahirap na Pilipino. Napupunta po sa bulsa ng ilan. Kaya po sinasabi ko, dahil pati nga presyo ng kuryente. Mura ba ang presyo ng kuryente ngayon? Ang sinasabi ko po sa mga kasama ko ngayon, kung kami po ay mapupunta lahat sa Senado, iisa lang po ang gagawin namin. Ito yung kauna-unahan. Ang sabi ko po sa kanila, at alam ko naman pumayag silang lahat, lahat po ng kumukonsumo na pamilya ng 2,000 pababa, ililibre na po natin yon. Bakit po? Kapag ginawa natin yan, ang mabibiyayaan 27 million Pilipino. Walang korupsyon sapagkat dire-diretsong pupunta sa inyo. Walang makakapagpasikat, walang magpapapugi. Akala mo sa kanila galing yung perang pinamimigay sa inyo. Hindi po totoo. Yun po ang gagawin natin. Madali po yun eh. Sa batas kasi ngayon, ang inililibre lang ay yung gumagasta ng 200 pesos. O isang araw lang na kuryente yun, tapos na. Paano yung ibang araw? Hindi 200 pesos, dapat 2,000 pesos para mabiyayaan ang 27 million na mahirap na Pilipino. Ganon dapat ang iniisip natin. Hindi kung ano-anong ayuda na sa kanila nagagaling yun. Sa kanila napupunta yun. Ngayon po ay gusto ko kayong pasalamatan. Sa kahuli-huli ang pagkakataon na nagkatipo ng PDP laban. Hanggang ngayon, nandito pa po kayo. Hindi nyo kami iniwanan. Hindi kayo bumitaw. Ito po ang kailangan natin, ipagsigawan natin sa kanilang lahat. Hindi na kayo dapat magpabudol. Yes! Bakit? Yung konting ayuda ba na ibibigay sa inyo, masisilaw na kayo? Yun na ba ang katapat ng serbisyong hinahanap ng Pilipino? Yun ba yung sagot para ibangon ang kahirapan ng isang pamilyang Pilipino? Hindi po sagot yan. Salamat po. Huwag kayong pabibili, huwag kayong palilin lang. Natatakot na po sila, kinakabahan na po silang lahat ngayon. Nagtatago na lang sila sa survey. 2 lang daw po ang mananalo o maring 3 sa PDP laban. Hindi po totoo yan. Nagtatago sila ron, kinakabahan sila. Pinipilit nilang ibaba kami lahat sa survey. Naniniwala ba kayo sa survey? Hindi! Huwag kayong pabubudol. Ang ating bansa, ang isipin ninyo, ang kinabukasan ng ating bansa, ang katarungan, wala na pong rule of law, wala na due process. Tingnan po ninyo yung ginawa nila. Tatanggalin nila ang Vice President. Walang kasalanan ng Vice President. Hindi na nila pababalikin ng Pangulong Duterte kung sila lang ang masusunod. Papayag ba kayong lahat? Walang papayag yan. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik. Salamat sa sambayan ng Pilipino na kumikilala sa katwiran, kumikilala sa katotohanan at katarungan. Dante Marcoleta, 38, kalibre 38. Pagbababarilin po natin ang mga problema ng ating bansa. Yun! Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.